So, pag ngayon yung eleksyon mga kababayan sa pagka-presidente, talo na si Inday ni Martin. Iyakan yung mga nausog vloggers. Wala nang kapag-asa mga kababayan si Inday na maging presidente ng Pilipinas. Malamang matuluyan yung kanyang pangarap na maging presidente ng impyerno na lang. Anyway, doon naman talaga yung punta nila, sabi ng kanyang tatay. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Tuluyan na mga kababayan na lumagapak si Inday sa latest survey ng Okta. Nalampasan na ni Martin. Tinalo na mga kababayan ni Martin. Hindi pa yan natatapos mga kababayan yung 2024. Malayo pa yung 2028. Hindi pa tayo mga lahati. Lumampas na po si Martin sa Okta Research Survey na ginawa last month. O yan po yung balita ngayon. Oh. Duterte ratings dip again. Again and again and again. Hindi na po ito makarecover. Tuloy-tuloy itong lulubog mga kababayan tulad ng kanyang tatay. Effective po yung kanyang mga pasiklab. Itong survey ito mga kababayan, ang covered period nito, yung budget hearing ng Congress at congressional investigation sa kanyang confidential funds. Yung Ximenez period, bumagsak na po siya ng from 6 to 8 points. Drop 6 to 9 points drop base mga kababayan sa data. Lalo na siguro kung makover na yung ng survey yung Halloween press conference niya. Yung nag-transform na siya from pusit mga kababayan to Pugotera, Sepulturera. Tomb Raider. Malamang sa malamang, doble lagapak ang ratings ni Inday. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Serum mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan ng ating kwento. Yan po, bulusok na po siya. Duterte ratings dip again. Yung trust rating, trust and performance rating ng Vice Presidente, Inday Sara, slid significantly in the third quarter of 2024. While Senate President Francis Escudero, while the ratings of President Ferdinand Marcos Jr., Senate President Francis Escudero,
And Speaker Martin Romualdez remains stable base po mga kababayan sa latest poll ng Okta Research. In its tugunang masa survey na ginawa from September 4 to 7, 2024, Duterte's trust ratings lead by 6 percentage points from 65% in the second quarter to 59%, while her performance rating declined by 8 percentage points from 60% in the same quarter to 52%. 8% pala po yung binagsak sa approval ratings niya, hindi 9%. So ganun kalaki. Kaya ang term na ginamit ng Okta, significant decline. Sabi ng mga nausog vloggers, hindi niya kapanipaniwala. Mind conditioning daw. Sino maniniwala sa inyo na hindi kapanipaniwala mind conditioning itong result ng Okta? Kitang-kita po sa pag-ugali ni Inday. Sabi ko sa inyo, self-destruction ang ginagawa ni Inday. Magpa-preskon ka lang na magpa-preskon. At patuloy ka na magmatigas sa Congress, sa congressional investigation ng public accountability. Sagutin mo lang siya sa media, hindi sa Congress. Sigurado, tuloy-tuloy ang pagbulusok, spaghetting pababa ng trust ratings ni Inday dahil sa kanyang mga pinagagawa. Hindi maipaliwanag po kung paano ginastos yung confidential funds at nadiskubre mga kababayan yung 15 million na ginamit sa Youth Leadership Summit, di man pala totoo na nagbigay sila ng pundo. Pero naka-charge po sa expenses. Ang nagastos yung armed forces at saka LGU, 15 million. Alam na kung saan napunta yung 15 million. Yung 16 million naman mga kababayan na para sa safe house rental, 47,000 per night to 250,000. Saan ka nakakita ng ganong kamahal mga kababayan na safe house? At yung mga pirma mga kababayan, walang mga pangalan, mga initials lang. Kung hindi, apelyido lang, purposely, para hindi siguro matrace. Ganon mga kababayan, sinalamangka yung confidential funds ni Inday. Paano hindi bumulusok? Kaya malabo yung sinasabi ng mga nausog na mind conditioning daw. Ito yung tinatawag na organic. Buhay na patotoo. Result ng patuloy na paggawa ng mga mali ni Inday. Kaya nawala ng tiwala yung ating mga mamamayang Pilipino. So sabi dito, Duterte's trust ratings declined in all regions in socio-economic classes except in Class E, which increased from 68% to 73%, and her Bailiwick, Mindanao, which remains steady at 95%. Yung Class E po, Class E, yung mga nasa laylayan na po ito, pinakang mahihirap na mga Pilipino, walang access siguro po sa internet. Kaya hindi pa nila alam mga kababayan kung ano ang nangyayari kay Inday. Hindi na panood yung kanyang mga arrogant behavior sa Congress. Lalo na siguro kung napanood na nila yung press con, yung Halloween press con niya na gustong pugutan yung ating Pangulo at hukayin yung bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos. Ito yung magpapabalusok ng todo kay Inday. Lalabas ito mga kababayan sa susunod na survey. Kasi ito po, September, yung 10-minute period pa lang po ito. Wala pa yung Halloween. So sabi dito, she suffered a 13-point drop in the National Capital Region from 60% to 47%, a 9-point drop in Balance Luzon from 52% to 43%, a 12% drop in Class ABC from 64% to 54%, in a 7-point drop in Class D from 65% to 58%. So ang nauto na lang po ni Inday, mga kababayan, yung mga taga Mindanao, Baluarte niya, ang tawag niyan, kontinuasyon dito sa amin. Pigkontinwara na sanaan niya. Pinagpasinsyahan.
Pero marami ng mga taga Mindanao po turn off sa kanya, lalo yung mga political families ng Mindanao, turn off. Pati mga Muslim, ay mga pagsukran niya po, hindi effective. So yung mga pinakang mahihirap, mataas pa rin yung support sa kanya kasi wala sigurong access sa mga informasyon, walang cellphone. Her performance ratings also suffered among key regions with a major drop in her performance rating in NCR with 12-point drop from 50 to 38%. Balance Luzon with 11-point drop from 48% to 37%. In Visayas with a 6 percentage point drop from 60% to 54%. Pati sa Visayas po, ayaw na kay Inday. So sabi dito, she also experienced significant declines among socioeconomic class ABC with a 6% drop from 56% to 50%. Daming na turn off po. In Class D, with 60% to 51%. The survey period coincided with the OBP's budget hearings, where Duterte evaded questions regarding the use of her confidential and intelligence funds, which led to the deferment of his office proposed 2 billion peso budget. So, Shiminet po siya, yung period ng Shiminet. Hindi magugusto yung ating mga mamamayang Filipino. Yung mga palusot po ni Inday, malabo na paniwalaan po. Lahat ng mga head of offices, lahat ng mga departments, mga kababayan, dinefend nila yung kanilang budget ng maayos. Si Inday lang po ang hindi. At napaka-arrogante pa mga kababayan sa harap ng Congress. At doon mga kababayan sa congressional investigation, ayaw manumpa na magsasabi siya ng totoo. At ibinawal sa kanyang mga officials na mag-attend para hindi mabuking. Hindi uobra po ang ganyang mga taktika. O ngayon, nagpa-press con si Inday. Malamang mga kababayan, lalo siyang lulubog. Pag uncovered period mga kababayan, yung Halloween press con niya, nasabi niya, mga kababayan, ini-imagine niyang tanggalin yung ulo ng ating Pangulo. At pag hindi daw siya tinigilan, winaninangan niya si Amy Marcos, huhukayin niya yung bangkay ng dating Pangulo. Pero po si Amy Marcos, may bagong statement si Amy, si VP Sara niya is my best friend. Siguradong madadamay po si Amy Marcos. Mamaya, ibigay ko sa inyo yung kwento. Ngayon, yung ating presidente, si PBBM, meanwhile, was statistically unchanged from 71% in the second quarter to 69% within the margin of error po kasi. While his performance ratings also dipped slightly from 68% to 66% also within the margin of error. So, statistically unchanged, maintain niya. So, sabi rito, the President's trust rating among major regions in socioeconomic classes is slightly dipped in the third quarter but remained within the margin of error except for Mindanao where he experienced a 6-point drop in his performance rating from 56% to 50%. Yung kanyang performance rating also had a slight decline sa NCR in Balance of Luzon and a slightly increase in Visayas, while in Mindanao he had an 8% drop in his performance ratings from 56% to 48%. His performance ratings among socioeconomic classes also dipped slightly except in Class E where it remained unchanged at 64%. Ngayon naman po, si Escudero maintained his 67% trust ratings from the previous quarter and a benchmark 65% performance rating. His first as Senate President, while Romualdez had a slight dip in his trust rating and performance rating 1 point to 61% and 63% respectively. The survey had 1,200 respondents and has a nationwide margin of error of plus or minus 3%, while the margin of error per area is at plus or minus 6%.
So yung ating Pangulo, yung may pinakang mataas na ratings na ngayon, dati si Inday na nagpapangalawa lang lagi noon yung ating Pangulong Bongbong. Pero ngayon mga kababayan, nalampasan na ng ating Pangulo si Inday at saka maging si Martin lumampas na rin po kay Inday. Ayan po, 66% approval ratings, 69% trust ratings. Si Inday, 52% approval ratings, 57% trust ratings. Whereas si Romualdez po, nasa 65% approval ratings and 67% trust ratings. 13 points na yung lamang, mga kababayan. Ang lamang sa approval ratings ni Martin Romualdez kay Inday, lumamang na ng 13 points. Sa trust ratings naman po, 10 points ang lamang ni Martin kay Inday. So, pag ngayon yung eleksyon mga kababayan sa pagka-presidente, talo na si Inday ni Martin. Iyakan yung mga nausog vloggers. Wala nang kapag-asa mga kababayan si Inday na maging presidente ng Pilipinas. Malamang matuluyan yung kanyang pangarap na maging presidente ng impyerno na lang. Anyway, doon naman talaga yung punta nila, sabi ng kanyang tatay. Yan po. Drag me to hell niya. Pagdatingan niya sa impyerno, ako ang presidente doon. Si Digong during the Senate hearing, pupunta daw siya ng impyerno. Sabi ni Rizon Tiberos, hindi man na niya natin sakop yung impyerno. Kakalad ka rin niya kita doon. Wala niya akong plano sumama. Pumunta sa impyerno, sabi ni Riza. Sino palpal po si Digong? And sabi dito sa Impact Leadership, Happy Halloween. They can drag me to hell. Pagdating nila doon, ako pa rin ang presidente ng impyerno, sabi ni Inday noong October 18. Sa press con niya, Halloween press con. Ngayon, si Digong, nung Senate hearing, doon tayo pumunta sa impyerno. Iilain kita. Sabi kay Riza, ikaw na lang niya. Wala akong intensyon na niyang pumunta sa impyerno. Sabi ko nga mga kababayan, mga ignorante lang sa Bible po, sa turo ng Bible, ang gagawing joke ang pagpunta sa impyerno. Ang impyerno po, mas maraming beses na minention sa Bible kaysa sa langit. Bakit po? Para mawarningan yung ating mga mamamayan, yung mga tao sa buong mundo. That it is not a joke na mapunta ang iyong kaluluwa sa impyerno. Kaya nga yung ating Panginoong Hesukristo mga kababayan, nag-offer ng kaligtasan. Ini-offer niya yung kanyang buhay, nagpapako siya sa krus. O ngayon po, Todos los Santos. Karamihan sa mga tao, they're hoping na sa pamamagitan po ng pagsindi ng kandila, galing sa purgatorio, yung kaluluwa ng kanilang mga namatay, na mahal sa buhay, malilipat po sa langit. Wala pong turo na ganyan sa Bible. Sa Bible po, mga kababayan, dalawa lang yung pupuntahan ng kaluluwa ng tao. Pag ikaw ay ligtas, tinanggap mo yung ating Panginoong Hesukristo as your Lord, personal Lord and Savior, pag ikaw ay namatay, punta ka agad sa langit ang iyong kaluluwa. Pag hindi ka saved, sa hell agad. Pag dilat mo ng iyong mata, nandun ka na sa hellfire. At hindi po joke yung lugar ng impyerno. Ibigay ko sa inyo yung description para hindi kayo dapat nagbibiro. Mga ignorante lang po ang nagbibiro. Walang kaalam-alam sa turo ng Bible, sa warning ng ating Panginoong Hesukristo. Pero itong dalawa po, yung mag-ama, bagay po doon, based sa description ng mga tao na pupunta ang kaluluwa sa impyerno. Kaya pwede siya doon. Malamang doon ang direksyon talaga ng kanilang kaluluwa. Pero hindi papayag po si Satanas na siya yung presidente doon. O, diba? Yan o. What does the Bible say about hell?
Ayan o, Revelation 21 verse 8. But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, yan o, bagay dito si Digong, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars. Swak na swak ang description po ng mag-ama. Talagang doon sila, mga kababayan, na pupunta. Their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Ano sabi dyan sa Matthew 10:28? And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell. Matakot kayo sa hell? Yung mga nakakaintindi ng turo ng Bible po, never na magja-joke na mapunta sa hell po. Kasi that is eternal damnation. Pag napunta ka na doon, never ka na makaalis pa eternally. Kung may eternal life, may eternal death. Yan o, malinaw sa Matthew 25:46, and this will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. Yung eternal punishment in hell. Yung eternal life, it is in heaven. Ayan pa ang ang description ng hell. And throw them into the fiery furnace. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Kaya akala ninyo, mag-enjoy kayo doon? Wala po. Ang maririnig lang ninyo doon, weeping and gnashing of teeth. Ano pa yung mangyayari sa inyo doon? Digong and Inday. Sabi sa Mark 9, verse 48, where the worms that eat them do not die, and fire is not quenched. Parang yung Bulkang Mayon, mga kababayan, yung laban ng Bulkang Mayon, nakikita ninyo? Yung magma, pag nasa ibabaw na, laba. Magma pag nasa ilalim. Laging umaapoy. Napakainit. Ganon sa impyerno po. Pero mas matindi pa dyan ang init. At may mga worms. May mga uod. Kakainin ka ng uod, pero yung uod hindi namamatay. Yan o. Where the maggots never die and the fire never goes out. Kaya sabi ko sa inyo, napaka-ignorante ng dating Pangulo at saka ni Inday para gawing joke ang pumunta sa impyerno. O di pumunta kayo doon. Tama si Risa. Kayuan niya. Wala akong plano na pumunta doon, sabi ni Risa Ontiveros. Palibasa, yung spiritual advisor nila, mga kababayan, ayun, nakakulong na. Mali ang turo na nakuha ng mag-ama, mga kababayan. Kaya tingnan ninyo, pari-parehas ang direksyon na kanilang pupuntahan dahil sa kanilang mga ginawa. O ngayon, dikit ng dikit pa rin si Amy Marcos. Talagang naghahanap ng sakit ng ulo si Amy Marcos. Oh. Amy Marcos, BP Sara is my best friend. Sige, ibigay namin yung gusto mo. Yung mga DDS, hindi ka man po iboboto kasi ang tingin sa inyo, mangga. Yung mga Marcos loyalist, dahil sa dikit kayo ng dikit sa Duterte, ayaw na rin sa inyo. O sino pa yung boboto sa inyo? O di talo. Isabi nga natin, mga kababayan, it will be a painful defeat for Amy Marcos. Siguro kailangan niyang matikman ng matalo para po magising. Pag hindi natin ipinatalo si Amy Marcos, mamimihasa sa kanyang mga ginagawa. Decided na po yung mga Marcos loyalists na hindi iboboto si Amy Marcos. Yan sabi rito, Senator Amy Marcos said she considers Vice President Sara Duterte her best friend despite her scathing criticism of her brother, President Ferdinand Marcos Jr. over his ability to govern. Hindi lang yon, mga kababayan. Ang mas matindi, yung sinabi na ipahuhukay niya yung bangkay ng kanilang tatay. Tapos, ini-imagine pa na tanggalin yung ulo ng kanyang kapatid. Imagine da, pagkatapos sasabihin mo, best friend mo pa siya. Anong klaseng kapatid at anak, mga kababayan, itong si Amy Marcos? Buti pa si Sandro at saka yung anak niya na si
Matthew Manuto, nag-react na po. Si Amy wala po. Ang reaction niya, ito po, best friend ko pa niya siya. O di magsama kayo. Magsama kayo sa impyerno kasi doon si Inday gusto magpresidente. Di ba? So wala na to. Patapo na rin po si Amy Marcos. I've heard some of it before, sabi niya. That's why I said I would no longer enter into political alliances, sabi ni Amy. Alam ko niya that it's going to come to this. I knew that this was gonna get ugly this soon. And here we are, sabi po ni Amy. Kaya niya, sabi ko, I'm out of it. I don't like disputes. Duterte is my best friend. I love her and my brother very much. Walang maniwala sa iyo, Amy Marcos, na mahal mo yung ating Pangulo, ang yung kapatid. Pinaya mo nga doon eh. In-endorse ka pa bilang official candidate ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Pagkatapos, ikaw pa yung absent. O, di ba? Nag-joke na lang yung ating Pangulo. Nauna na niya sa kampanya. Hindi ka pa rin pinahiya. You see? At pagkatapos, sinalaula na, binastos na ng todo ni Inday Sara, si PBBM. Ini-imagine na tanggalan ng ulo, pugutan. Wala ka pa rin sinasabi. At hukayin yung iyong tatay. Wala ka pa rin sinasabi. Nag-react na yung anak mo, nag-react na si Sandro Marcos. Pero ikaw, dikit ka pa rin ng dikit kay Inday, na sinusuka ka na. At ang tingin sa'yo, ng buong pamilya niya, manggagamit ka. O di choice mo na yan. Pag nanalo ka, o di wow. Pag natalo ka, deserve. Di ba? Kasi nahawa ka na ng mga Duterte sa sama ng ugali at katigasan ng ulo. Deserve. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.